dalawa, pinag-uusapan namin kanina ni Inigo, ibang level ka raw. Grabe. Napanood na namin na gumaganap ng ganito sa mga past projects mo, pero gaano to ka-special at ka-challenge? Well, na, feeling ko after 2-3 years, ngayon lang ulit ako magbabalik sa mga sinina, sa pelikula. And special to dahil na-miss ko. Itong mga past years, kinailangan ko lang magpahinga at kinailangan ko lang tutukan yung aking physical and mental health. And noong ako ay ready na, I'm glad naman na grabe full support yung aking management, which is yung Cornerstone. Ito na, Drags to Riches. I'm very excited and I'm very happy na nagawa ko to. Dahil, again, sobra kong na-miss. Sabi mo before na medyo pahinga ka muna when it comes to gay roles, ano? Ano yung napag-convince sa'yo na gumawa uli ng ganitong klaseng project? Actually, parang hindi ko naman nasabi na magkapahinga ako sa mga gay roles. Nagpahinga ako physically. Pinahinga ko muna yung aking isip at yung aking katawang lupa. Dahil medyo iba yung epekto ng pandemic eh. Oo, medyo mahaba yung naging epekto niya sa akin. So kinailangan ko munang to heal. And now that I'm ready, ito na yun. Masasabi mo ba, Babbles, parang you did a microdrama sa Signal, drug therapy, kinda your preparation doing drugs to riches. Yes. Yung sa microdrama kasi, sinabi sa akin na ito lang. Kumbaga parang konting days lang yung kailangan ko para gawin yung project. So I said yes. Dahil mahal ko talaga ang pag-arte. So sabi ko, okay, kahit na nasa gitna ako ng pagpapahinga, gawin ko tong microdrama kasi saglit lang naman. So why not? Pag gay role daw, Babbles, parang minamanino na lang. Dito daw grabe daw yung dedication mo, sabi nila Jello at Inigo. Ano your thoughts on that? Grabe naman yung minaman. Hindi, may challenge pa rin talaga. Sa bawat character na ginagampanan ko, may challenge pa rin. Kasi iba-iba eh. Iba si Barbs kay Samuel Panty ng Panty Sisters. Iba si Intoy ng Signal Rock from yung mga characters na ginampanan ko. So, bawat karakter, iba pa rin ang atake, iba pa rin ang characteristics, no? Ang characterization na ginawa ko in order for me to bring that character to life. So, yeah. Ang ganda rin timing nito, Babbles, kasi ipapalabas siya sa Pride Month. Yes, And galing. you have all the colorful characters dito sa Drugs to Riches. Ano masasabi mo dito? Ang galing kasi na timing talaga, na timing na ang playdate namin ay nasa Pride Month. So, tamang-tama yung tema kasi yung pinagdaanan nung characters, abangan nyo kung bakit, ay pinagdadaanan ng isang normal na tao na parte ng komunidad. Sa paggawa ng mga ganito, ano pa yung challenges aside dun sa mga napakatagal na prosthetics? Ano pa yung challenges sa paggawa ng mga Yung puso ng karakter, lagi naman yun yung challenge sa akin. Kasi as a person, tayo, sino bang gustong masaktan, di ba? Kumbaga parang normal defense natin, I don't wanna get hurt. Ayokong mag-dive deep dun sa kung ano yung makakasakit sa akin. But bilang aktor, lagi mong nire-refresh yun eh. Lagi mong pinupuntahan yung danger zone na yun. So, yun yung laging challenge for me. Kasi, again, ang mga actors ay masochista. Pain is our friend. But I see to it that each time I revisit the pain, magiging cathartic for me. I mean, therapeutic siya dapat sa akin para
hindi dangerous. Sabi ni- Nagulat din sa character mo dun sa Saving Grace na talagang kontrabida, dami na ino sa'yo. Ano yung mas challenging sa'yo? Yung gano'n o yung gumawa ng ganito? Yung kontrabida, mahirap. Mahirap. Kasi lagi akong galit. Ayoko siyang maiuwi sa bahay, pero ramdam ko na yung pinanggagalingan ng character ko. I actually even asked the management, pwede po bang patayin nyo lang ako? Yung character ko. Kasi nahihirapan na ako personally. Ang hirap na pupunta ako sa set, lagi ako dapat galit. Yeah, pero nagawa naman namin siya, natapos naman. Sabi ni Inigo kanina, medyo nahihirapan daw sila to cope up with your energy. Iba daw kasi yung energy mo dito. Minsan nasusurpresa na lang sila. Oh. So, ano yung advice na binigay mo sila sa kanila when it comes to doing comedy? Kasi hindi yun ang comfort zone nila eh. To tell you honestly, hindi ko sila binigyan ng advice kasi magagaling na yung mga yan. Hindi na nila kailangan ng advice. At ako hindi rin naman kasi ako palabigay ng advice na hindi hinihingi. I believe na itong mga to, si Elijah and si Igo, are really great actors. Sinasabi nila na bago sila sa comedy, pero hindi. I think hindi ko rin bibigay yung ganong klaseng energy na sinasabi nila if not because of them. Kasi ano yan eh, palitan yan eh. Collaborative. So, ang laki din na nakukuha ko sa kanilang tulong para ma-portray ko yung characters ko ng maayos. Ano yung pinaka na-enjoy mo sa paggawa ng mga ganitong Pinaka na-enjoy? Yung alam ko na may tao akong mapapahalakat. Oo. Bago nagsimula yung ganito, ang ganda kasi talaga ng training ko kay Direk June, kay Paolo Ballesteros, sa Die Beautiful, Pati Sisters, laging kami magkasama. So parang, I must say, 80% of me being the actor that I am today, malaking tulong sila. Yung pagiging spontaneous ko, yung ang bilis kong makaisip ng ibabato, feeling ko trained ni Paolo to eh. Si Paolo to. prepare ka pa or just come out? Hindi ako pupunta sa set na hindi prepared. Oo. Ayokong tutungtong at haharap sa camera at sa aking director na hindi ako prepared. Nahihiya ako. Nahihiya ako para sa lahat. Kasi alam kong yung mga to, yung mga crew, maagang pupunta ng set yan, pati director. So, I see to it that magagampanan ko yung job ko ng tama at maayos pag pupunta ako ng set. Christian, ibang brand ng comedy ni Direct Jun Lana. Iba din yung brand ng comedy ni Victor Villanueva. How would you say mas raw dito? Brand of course, yeah. Irreverent. Ibang brand of comedy nung dalawa kong naging director. Pero meron silang one thing in common. They're very collaborative. Grabe yung trust na binibigay nila sa mga actors nila. Ako, I will speak for myself. Grabe yung trust na binibigay nila sa akin that, okay, sige Christian, ito gusto kong mangyari, bahala ka na magpasapi, ikaw na yan. So, nagagawa ko kung ano man yung take ko doon sa character at na-explore kong maigi yung artistry ko bilang isang actor. Ano pa yung mga roles na gusto mong ma-explore? Total, lagi naman akong bakla. Tomboy naman siguro. Hindi, pero kidding aside, siguro Trans. Barbs is a chance woman. A suicide bomber, lagi ko sinasabi suicide bomber. Suicide bomber. Hindi pa rin nagbabago. There's this movie ni Michael Sheen na gusto kong magawa din sana in the future. Bali, sa dami ng mga nagawa mo mga drag queen at mga heroes, sabi ko nga, parang nasanay ka na ba dun sa, parang natatypecast ka sa ganyan, tapos kina-question yung Six Quantum with that kind of Yeah.
alam niyo po, sa dami kong ginawa na mga gay characters, isa lang ang naiparealize sa akin. Hindi totoo ang typecasting. Hanggat ginagampanan mo yung character, ay yung trabaho mo bilang isang aktor, hanggat passionate ka, hanggat punong-puno ka ng pagmamahal sa ginagawa mo, pagkakatiwalaan ka eh. Ng iba't ibang mga karakter na hindi lang kulong doon sa sinasabi nyo, typecasted siya sa ganitong klaseng characters. Because I had Signal Rock, I had Dirty Linen, I had Saving Grace. Ang dami ding mga karakter na nabibigay sa akin that's outside of the usual roles na ginagampanan ko. And there's nothing wrong with doing these kinds of roles. Masaya siya kasi I think ang unang dapat goal ng isang actor is to bring life, and these characters are full of life. No, puno-puno siya ng buhay. How about questioning your sexuality sa paggawa niyo? Di na rin. Sa panahon ngayon, hindi na, I think, nagmamatter kung ano ang sexualidad ng isang tao. Mas nagmamatter yung mga perang ninanakaw sa atin. Ayun ang nagmamatter kaysa sa sexualidad ng isang tao. I mean, I think I'm very happy na rin na we now live in a society na mas malawak ang pag-iisip. For as long as hindi ka nakakatapak ng dignidad at ng pagkatao ng ibang tao, I think mas klaro sa mga tao ngayon na wala dapat tayong pakialam sa gender or preference ng isang tao unless may balak tayong asawahin yung tao yon or merong something na beneficial tayong makukuha doon sa gender ng isang tao. Hanggat wala tayong say doon eh. I mean, that's their personal life. Isang bagay na dapat ibinibigay mo na sa tao yun bilang respeto.